Ngayong araw mga guys, nandito nga po pala tayo sa may Batingan Coliseum dahil meron nga laro dito ang UAYC versus Flor de Lisa Hoods. Kaya nag-request nga sa akin dyan yung mga dati nating kakampi sa may UAYC na kung pwede daw i-vlog daw natin sila dahil baka ito na daw yung last game nila. Dahil pag natalo nga sila dito sa may Flor de Lisa Hood ay magiging 0-4 na yung standing nila. Malalaman natin dito pag nanalo sila may pag-asa pa sila, pero pag natalo sila magbabakasyon na sila sa Daraitan. Kaya kung wala kayong ginagawa ay samahan nyo muna kami dito sa aming trip. Let's go! So, ayun po pagdating ko nga dito sa Batingan Coliseum ay nagpakirang gilas kagad dyan si Sabater ng isang 3 joints. Kaya nasa UAYC na naman ang bola, binigay kay Angustia sa gilid, Jumang Shop, ilista mo na yun. At bigla na nga din dumating yung hugot ng UAYC. Parang important. Ang ina, na ng pananay. Aray na ng pananay. Mukhang may pag-asa pa nga manalo dito ang UAYC dahil bigla nga naglaro dyan sa hindi inaasahan ang Reyna ng Panalay. Kaya na kay J-Logs dito tumira pero nakakuha siya ng foul, hindi lang pumasok yung tira niya. Kaya na kay Ano rin na naman dito dumidiskarte para sa pamilya, pinasa sa kalaban. Kaya tumatakbo na dito ang Flor de Lisa Hood. Ayun huli. Grabe naman yun, nanonood lang, nag-i-scroll pa ng mga above. Sabay nakashoot na nga din dito ang Flor de Lisa Hood. At hindi pa nga pinapasok dyan ang Reyna ng Panalay sa kasi Barky Barks, pahinga daw muna silang dalawa. Pero pinasok na nga din dyan si Mikey Barks at unang pasok niya pa lang ay error kagad. Wala ba naman kasi sumalo ng bola si Mikey Barks, 3 daliri lang yung gamit, paano masasalo yun? Sabay humingi na ng bola dyan ang Reyna ng Panalay, sabay Jumang Shop, hindi lang pumasok yung tira niya. Syempre import nga yan kaya nagpapakagat lang yan sa umpisa. Agawan sa bola na kay Mikey Barks, tinira pero mintis siya, pero nandun naman si Sabater para i-follow up yung tira ni Mikey Barks na yun. Kaya tinuturuan na nga dyan ng kanilang head coach itong mga player ng UAYC, ganun lang daw, basic pull-up jumper lang daw. Kung ano-ano pa daw kasi pinaggagawa nyo, napaka-basic lang daw ng basketball. Kaya third quarter na nga din tayo at change court na, nasa UAYC ang bola. Pero nakatulan dun si Mikey Barks ng illegal parking. Kasi alam mo nang bawal sumalang sa may Super 8, dun ka pa sumalang, nakatulang katuloy ni Rep. Nasa Reyna ng Panalay ang bola, tinatawid niya dito kaso lang kinuyog siya ng mga kalalakihan. Kaya sa hindi inaasahan ay na-scorean pa sila dito. Kaya tumatakbo na dyan ang Flor de Lisa Hoods na kay Coach Gega nagmamadali. Ang gandang pasa sa kakampi niya, hindi na naipasok yun. Pero grabe naman yung pagkaka-rebound dun ni Mikey Barks del Prado, talagang parang si Sakuragi lang. Ang motto daw kasi ni Mikey Barks, control the rebound, control the game. Kaya nakay Angustia ang bola at pinasa sa outside. Meron naman palang shooting, ayaw pa itira. Ang dami pang tricks na ginagawa, mukha lang siyang tanga, pwede naman niyang itira na lang. Kaya nakay Morelos dito kung most over, sabay pull up jumper, hindi lang pumasok yung tira niya, agawan sa bola, sinave pa ni Sabater. Nakakuha ni Angustia, dahan-dahan nagmamadali, binigay kay Flowy, mukhang tanga lang, tirang bading. Gumising ka bukas ng 5:00 ng umaga, tuturuan kita kung paano kumaldag. Sabay naka-layup pa dito si Soriano, open na open, at mukhang tuwan-tuwa na dito yung mga player ng UAYC dahil paunti-unti ay nakakahabol na sila. Medyo malaki nga kasi yung kalamangan dyan ng Flor de Lisa Hood, kaya tumira si Sabater, mintis lang siya, kaya sabi naman ni Figueroa, ganito lang kasi magpa-shoot. At akala ko nga doon na nagtatapos yung laban na yon dahil grabing 3 joints yung binitawan doon ni Figueroa. Kaya tumatakbo na si Soriano, biglang tinirdrag sa 3 points, kaso lang biglang kumatol yung referee doon ng flagrant foul. Nahuli ata si Russell Figueroa na siniko sa muka si Padua, kaya humatol yung ating referee ng flagrant 1, penalty 1. Pero hindi naman daw sinasadya, kaso lang nahatol na. Kaya nakapas break na naman dito ang UAYC, easy 2 points yun para kay Soriano. Kaya pag ganun-ganun lang ay 4 points na nga lang yung kalamangan dito ng Flor de Lisa Hood. At 11 seconds na nga lang yung oras, kaya shoutout muna din sa RL, pahiram po muna ng video nyo. Isasama ko lang sa vlog, hindi ko kasi na video yung mga ibang magandang pangyayari. Pero binawasan pa nga ni Angustia dyan yung kalamangan dito ng Flor de Lisa Hood, ginawa na lang 1 point. Kaso lang 0.5 na lang yung natitira sa oras, kaya sabi ko wala nang pag-asa yan, talo na yan. Kaya ito na nga yung nangyari, pahiram po ulit ng video nyo RL, dahil sa pwesto nyo nga ay kitang kita kung ano ba talaga yung nangyari. At hayun nga, bago maubos yung 0.5 na oras ay biglang humatol yung referee ng foul. At grabe, ganitong mga tira yung nakakakaba. Kasi marami kang pwedeng pagpilian dyan pagka ikaw yung titira. Pag hindi mo na ipasok yung 2 tira, laglag na kayo. Pero pag isang free throw lang yung nashoot ni Padua ay mag-o-overtime pa sila. Kaya kailangan may pasok mo yung 2 free throw para panalo pa kayo. Kaya heto na, susubukin na si Padua sa free throw line kung maipapasok ba niya yung 2 tira o titilawak yung mga manok.
At grabe nga yung pagkakapanalo doon ng UAYC. Ayun ang patunay na hanggat hindi tumutunog ang buzzer, hindi pa tapos ang laban. Kaya congrats din sa Flor de Lisa Hood sa napakagandang laban na pinakita nyo. Ganun talaga, minsan nangyayari talaga yung mga ganyan dahil bilog yung bola. At syempre congrats din sa UAYC dahil hindi pa nga sila magbabakasyon sa Daraitan. Kaya yun lang mga guys, maraming salamat nga po pala sa walang sawang pagsuporta at sa palaging panonood. I-follow nyo na si Ninin Vlogs para sa mga susunod pang vlogs. Mag-ingat po kayo palagi. Bye bye yo!